We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Good morning guys! Vlogmas Day 4? Day 4 na yata. Yeah, December 4. Ang dami kong kailangan habulin, tapusin ng mga deadlines na kung dapat gawin. Ang dami kong tinatapos. Napuya tayo kagabi sa dami ng natin kailangan gawin. Anyway, today ay marami tayong pupuntahan. Mga gagawin tayo. Sama ko kayo ngayong araw nito. But first, magkakape muna tayo and kain tayong tinapay. Guys, dito ko sa Kambal Pandesal. Ito kanilang Spanish bread. O ang tawag nila Pan de España. Pan de España. Something like that. Ang sarap niya. Nakakatik ako sa kanya. Sarap niya, promise. Try nyo na ba? Try nyo. Subukan nyo bumili. Kasi pag kinain mo siya, yung feeling niya, yun yata yung nakaka-addict. Ang sarap nung feeling. Yan, yung feeling sa loob. Ang sarap. Yung feeling mo sa labas. Basta ang sarap. Tapos isasaw mo sa kape na mainit. Kasi parang siyang pandesal na rin. Kaya nga Pan de España. Pandesal na ang palaman yung España. Charis. Hindi ko alam na ibig sabihin nun. Pero, sarap. Nakalit ako. 8 pesos ang isa nito. Malaki siya. Binibili ko 12 para 96. Para isang daan bawat bili. Matagal na siya sa akin ng mga 3 araw. Sarap. Natuloy merienda ko. Okay, pag nagugutom bigla. Try nyo guys. Kambal Pandesal. Hey guys, so lumabas tayo doon sa ating pantry. Oh, may pantry. Ang sabi ni Madam ay ito lang ang lutuin ko. Kahit hindi ko gusto kong lutuin, pero ito yung request. So sige, binili na kasi ito kahapon sa Pure Gold Chop Suey Mix. 479 pesos lang. Fairness, madami na. 0.504 kg. Dami na siya. And then, okay, wala kayong nakita. And then, ito, hindi nagawa ko pa sa mga frozen guys. Nilalagay ko siya dito. And then, minamicrowave ko. And then, defrost. Gawain niya ng mga tamad. I mean naman, walang oras mag-defrost, mag-thaw, alam mo yun. Meron na tayo microwave, kaya niyang gawin yun. Sayang naman yung purpose niya, hindi natin gagawin yun, di ba? So, tara, i-microwave ko ito para lumambot, ma-thaw, then itapak natin, and then, lulutuin na natin bago tayo umalis. Mamaya. Okay, tara, luto tayo. Oil, lagyan natin ito. Yung ating onion. Ano ba kung bakit hinahalo? Naglagay ng mga recado ganyan. Kasi minsan pag naghihiwa, dikit-dikit, ganun talaga yung reason nun. So dyan mo siya paghihiwa-hiwalayin. Kaya siya, kubas na yung kaluluwa, talagay natin yung manok. Nagawa ko siya ng malinis para mamaya. Hindi ka lang natin yan. Hanggang sa lumabas na yung water na manok. Tutubig yung manok. Guys, pag nagluluto tayong manok, dapat lutong-luto kasi prone siya sa sakit, yung mga bacteria niya. Iba yung klase ng sakit na makukuha doon pag hindi lutong-luto yung manok. So dapat lutong-luto hanggat maaari. Natin siya ng pepper. Nagawa ko ng pepper at saka ng Spanish paprika. Nagawa ko siyang panglasa sa manok kapag ginagamit ito yung manok. At saka any other na mga binibisa ko na pagkain ni Papa. Kasi hindi niya pwede pa yung sobrang alat. Pero yung lab laboratory niya ay mababa yung sodium niya. Kasi nga, babawas ako ng alat. At yung alat, alam niyo ba, pag kinain niya yung alat, nakakadagdag siya ng tubig sa katawan kapag na-absorb niya ng katawan natin. Eh, yun nga yung kalaban ng katawan ni Papa. Kapag nag-store ng maraming tubig. Sa mga gulay, kanina, in-steam ko na siya dito. Yan. So, dito sa ating electric steamer para talagang malalang steam ang gawin natin. Pero saglit ko lang siya yung steam, mga 20 minutes, ganyan. And then, meron siyang tubig sa ilalim. Yun yung isasabaw ko mamaya. Init! Yun yung isasabaw ko mamaya sa kanya kasi gusto ko yung may sabaw. May lilo kasi sabaw. So yan, ginawa natin ito kasi para maluto na agad yung gulay plus lumambot pa siya. Kasi nga, mahirap kumagat si Papa. So na siya, nilagyan ko siya ng konting patis. Mga isang kutsarita lang para malasa siya. Sabi naman ng nurse ay dagdagan ko daw ng asin alit si Papa. So ayan, dinagdagan ko. Then ito, halo na natin yung gulay, ililisan natin sa saglit. Yes. Ow! Mainit siya. Yan. Then, gisa lang natin para lumasa yung lasa ng ating manok sa gulay. Yan. Halo-haloin natin. Bala naging base ng lasa ng pagkain na to ay yung karne, which is manok. Tapos nilasahan natin yung manok, then yung magiging lasa mismo ng ulam natin na to. Then, after ng minutes, ay ihalo natin yung tubig sa pagka-steam. Siyempre, tumulo dito yung mga lasa ng gulay, ano? Halo natin. Tapos, palalambutin ulit ng tubig na yan, yung mga dapat lumambot. Lalagay ko naman itong panlasa ko na mamasita oyster sauce. Sabi ng dietitian sa hospital, better daw ito kaysa sa toyo.
kasi mas less yung kanyang sodium content, ganun, sumusunod lang ako. Pero ito kasi, pag nilagay mo, magiging malinamnam talaga yung pagkain. Kaya kung sa inyo ito na yung substitute sa mga toyo-toyo, ganyan. So ito na, halo ko ito lahat kasi madami yung gulay natin. Ito lang. So yun lang yung mga panlasa na pumapasok sa mga kinakain ni Papa na approved. No? Medyo nasanay na rin naman si Papa sa matabang-tabang, ganyan. Sanay naman siya. Good thing, naiintindihan naman ni Papa na kung ano kailangan niya, yun lang pwede niyang kainin. Pero minsan, syempre, nagpapasawa, yung mga kape-kape, mga ganyan, tumitikim. Minsan, hindi naman tikim eh. Pero kasi ang hirap. Ewan ko ang hirap kasi pagka lagi mo pagsasabihan ng bawal, ganyan. Hindi kung sumasama yung loob niya. Kaya mahirap. Mahirap labanan yung ganun na mga bagay na alam mong bawal, pero masaya siya. Alam mo yun. Pero sige, habulin natin sa gamot kumbaga. Kasi pwede naman kumain ng kahit ano, pero hindi pwedeng marami. Kasi dapat konti lang, tikim-tikim lang. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Hey guys, dito kami sa tindahan. Lumabas si Mama. Kaya kong i-control yung araw. Yan, lumabas si Mama. Kalaban niya yung buwan. Ngayon, kinakalaban ko ang araw. Masyado siyang malakas. Guys, dito kami sa bahay. And pagdating ko, lalabas daw si Mama. Di lumabas siya. Food trip ako. Ayan. Kain tayo. Tapos na 4 o'clock, naging mabilis na yung lakad natin. So, laboratory ko si Papa kasi may ilan pa siya mga laboratories na mahal kapag tinake sa ospital. And syempre, yung budget ng pera ko, talagang minamaximize ko kung anong budget ng inilalatag sa atin. And kausap ko si Papa na kung gusto niya, magpa-laboratory na lang sa labas instead sa ospital. Sa ospital kasi hindi siya tutusukan, kunin lang dun sa machine yung dugo niya and wala siya mararamdaman. Pero pag nag-high precision kami, mahirapan siya, masasaktan siya. Lalo na kung hindi magaling yung nurse na kukuha o yung technician. Napakagaling ni Ma'am Grace yata. Ma'am Grace, shoutout sa'yo Ma'am Grace ng High Precision Las Piñas. Napakahusay ni Ma'am Grace. Grabe, napakagaling. Ilan natin na video dahil bawal mga videos, bawal mag-take ng videos doon, bawal din mag-take ng videos sa namin pinuntahan. Pero maraming salamat sa High Precision Las Piñas dahil tinuruan niya ako ng bagong style para hindi na rin tutusukan si Papa dito, kundi ako na yung magdadali ng dugo galing doon sa ospital, dadalhin ko lang sa kanila. Laking mura, laking kakamura kasi talaga guys sa mga nagpapalaboratory dyan, nagpa-dialysis din po. Kasi mas malaking mura, murang-mura talaga na napaka-professional at quality rin ng service. Pag sa high precision tayo nagpa-laboratory, talagang na-compare ko na sobrang like 500 to 1,000 ang matitipid ko per laboratory kung ano mga essential na mga laboratory sa kailangan sa mga dialysis patient, katulad ni Papa. Malaki talaga yung ikakamura. Yung parang yung ikakamura mo, yung pwede mo pang ibang bayad sa next session mo sa dialysis. Sa dialysis session ni Papa. Yung ganun kamura. Laki kasing tipid. Kaya pinush ko. Pumayag naman si Papa. And sakto naging sobrang matulungin nila. Maraming salamat po sa High Precision Las Piñas. Kung ako sa inyo magpa-laboratory na tayo, let's make sure na monitor natin. Kahit yung mga bata pa dyan, dapat at least kahit once a year nga lang nalalaman natin yung ating lagay ng katawan. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Malay mo meron ka ng sakit. Yung iba kasi nasabi baka daw magkasakit sila pag nalaman nila yung sakit nila. Mas maganda guys yung maunahan natin yung possible na mangyari sa ating mga katawan. Prevention is better than cure. Maniwala ka sa akin. Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. Turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow our socials, our Facebook page, Instagram, and TikTok. For more videos, visit our YouTube playlists. Maraming salamat po.